Right. And today is Saturday, July the 12th. And Rinaldo will do the Nocodemian prayer for us in Tagalog. And then followed by me in German. This is Cynthia. Okay. Hango sa Talmud Emmanuel, chapter 6, verses 11 to 18. Magsigalangin nga kayo na nakatatalot at tuloy manalangin ng ganito. Aking kamalayan, nalikha kang nakapaloob sa makapangyarihan sa lahat. Purihin ang iyong pangalan. Nawa ang iyong kaharian ay mapasa aking kabuuan. Nawa ang iyong kapangyarihan ay masiwalat sa aking kabuuan sa lupa at sa mga langit. Bigyan mo ako ngayon ng aking aral upang makilala ko ang aking mga kamalian at ang karunungan. At huwag mo akong ipahintulot sa tukso at kagulumihanan kung hindi ilayo mo ako sa mali. Dahil sa iyo ang kahariang nasa aking kabuuan at ang kapangyarihan at ang karunungan magpakailanman. Yan. Ninja, paki-unmute. Oh, I'm sorry. I was trying to be quiet so that you don't hear my partner snoring here. Anyway, thank you so much, Reynaldo. And then now I'm going to recite the third version of the Nocodemian prayer, otherwise known as Emmanuel's prayer, the Mind Geist, on which the Christian Our Father or Lord's Prayer was based on. This is the original thing in German. Mein Geist, der du bist in Allmacht, dein Name sei geheiligt, dein Reich inkarniere sich in mir, deine Kraft entfalte sich in mir auf Erden und in den Himmel. Mein tägliches Brot gib mir heute, so ich erkenne meine Schuld und ich erkenne die Wahrheit. Und führe mich nicht in Versuchung und Verwirrung, sondern erlose mich vom Irrtum. Denn dein ist das Reich in mir und die Kraft und das Wissen in Ewigkeit. Okay. So today we're covering fluidal forces, and I guess Zor will be able to share the screen, and one can read for us. Okay. All right. I'm not sure what pages, Mm-hmm. Well, we'll start. but I The saw next my question. bookmark on page 82. Yeah, I think it'll be the question. Yeah. 582. Yes. All right. So on page 582, the question now is, and these impulses are then negative or positive? Answer. Everything that proceeds from the human beings with regard to negative and positive is stored in a fully neutral manner in the storage banks without coloring or power of the negative and positive, which means that only the fact is stored in an energetically equalized, respectively neutral positive equalized manner in an absolutely neutral vice. Negative and positive therefore form only a fact of neutral energy, which lies fallow in itself and contains no power. Hence, all impulses from the storage banks
the planetary, as well as the overall consciousness block based as absolutely neutral positive equalized energy reach into the subconsciousness and through this into the consciousness and also manifest themselves in this wise in absolutely logical sequence. Only through the thought and feeling work of the human beings are the negative, positive, neutral, equalized energies then formed into the actual negative and positive. Therefore, this means that in the realm of the fine fluidal, everything is neutral, positive, equalized, in which case, only in the realm of the material, respectively, coarse, substantial, through ideas, thoughts, feelings, and deeds, the effective poles of negative and positive in all their variations arise. Question. When does the personality lose its mental fluidal power? Answer. As soon as the old personality has died and the current life as well as the consciousness are extinguished. Question. Before the birth? Answer. The mental fluidal power of the old personality vanishes immediately after the extinguishment of the life and is therefore dissolved before the emergence of the also before the rebirth of the spirit form and the birth of the consciousness block as well as the new consciousness and the new personality into a new embryo. The dissolving of the mental energy occurs with the extinguishment of the consciousness and the personality in a distinct form of the other worldly realm, that life, into which only the consciousness block enters. This means that the mental block is indeed actively extinguished after the dying. However, passively still remains existing for 1 or 2, 3 seconds in the consciousness block. When this enters the otherworldly realm and everything that is still unworked out by the personality is worked out. This also means that immediately after the dying, nothing more of the consciousness and the personality is present anymore, through which also the nonsense of the fact becomes clear that absolutely no mediums can talk with the deceased. Therefore, necromancy and the like belong to the realm of the illusions and fantasy, or even to the delusion of schizophrenic forms. The otherworldly level of the overall consciousness block is not the same level into which the spirit form enters, but rather another sphere. The overall consciousness block works on all that which has not yet been worked out in the life into knowledge, etc., within seconds, so that nothing unworked out exists anymore. The working out process, therefore, takes only a few moments, and when everything is worked out, then the old personality extinguishes, in which case everything worked out as in the current life, oops, is stored in full framework
in the planetary and the overall consciousness block-based storage banks. And afterwards, the new personality also already comes into being. And indeed, just as quickly, within seconds, as when the old consciousness and the old personality are dissolved. Only the new working through process and the transfer and absorption of the quintessence facts of all former lives into the subconsciousness then takes a long time. The whole thing thereby happens in the death life, in the overall consciousness block, and therefore long before the spirit form can reincarnate again, and the new consciousness block incarnates afresh into a new body, respectively embryo, in which case the new consciousness, its subconsciousness, and the new personality then incarnate together with these. Question. Uh-huh. Pag-usapan muna natin to. Oh, yeah, it's Para quite ano. a lot. Especially that last one, I wanted to repeat Kasi, that. I don't know if I understand it wrong or nasaan ba yung part na yun na parang pagkakaintindi ko, the working out process thereby takes only a few moments, and when everything is worked out, then the old personality ako na ano yun, Extinguish. extinguishes, in which case everything work out as in the current life is stored in the full framework of planetary, okay? And afterwards, this is the question, and Yeah. afterwards, the new personality also already come along into being. So iniisip ko, are we going to born right away? Mm, Pagkatapos na workout na kamatayan mo. And afterward, a new personality also already come into being. And indeed, just quickly within seconds, as when the old consciousness and the old personality are dissolved. Di pagkatapos na afterward, ipapanganak agad. Pakilinaw lang, mhm. baka mamaya yung mali lang yung intindi ko sa pagkakabasa ko. So the next sentence explains it because that it's like the concept of time. So the very next, yeah, that hit me too. But then the very next question, sorry, the very next sentence actually uh, explains it even in greater detail on about the process. the next Okay. question under this Yeah, one. yeah. Read it. Read it. The next what that comes after dissolve. The very next sentence will correct your thoughts. The thoughts. Only this one, only the new Yes, working that's through the right. process and the transfer and absorptions of the quintessences, Quintessence quintessence facts uh-huh, of of all all former former lives lives. into the Uh-huh. subconscious takes a long time. Then Then takes a long time. Okay. That's the key to understanding how it works. It's only the working through process, the working through and the transfer and absorption of the quintessence facts of all former lives into the subconsciousness then takes a long time. So this next one is also important, this next sentence too. That's why I wanted to read it because so it says it's only the new working through process and the transfer and absorption of the quintessence facts of all former lives into the subconsciousness then takes a long time. The whole thing thereby happens in the death life in the overall consciousness block, and therefore long before the spirit form can reincarnate again.
and the new consciousness block incarnates afresh into a new body, respectively embryo, in which case the new consciousness, its subconsciousness, and the new personality then incarnate together with these. Yeah. Okay. Mm. So, parang There. kasing nung Okay. binabasa mo kanina, sabi ko, "Ha? Napa Yeah, napagod." I saw, Kaya kaya exactly, inangat that, ko agad yung ano, 'di ba, yung kanina. Sabi ko, "Parang ang bilis ng process." Kaya then, so malinaw sa akin. yeah, so that, I think Sige. that's a very important part to remember that, yes, I So, just want question to, din. yeah, Mm. let me read it one more time, Oh, because sige. because Okay. of the way our material consciousness work, you have to actually read it three times, and like not three times, wait, you know what I'm saying, so that we could remember this, okay? Because that's the key, okay? Oh, Sige, thank you. so these are the three sentences, I think, that are really important, so that we could really grasp what happens when we die. Okay, so, okay, the overall consciousness block works on all that which has not yet been worked out in the life into knowledge, etc., within seconds, so that nothing unworked out exists anymore. So it's all trying to work things out. Now, the working out process thereby takes only a few moments. And when everything is worked out, then the old personality extinguishes, in which case everything worked out as in the current life is stored in full framework in the planetary and the overall consciousness block-based storage banks overall, okay? And afterwards, the new Mhm. personality also already comes into being, and indeed just as quickly within seconds as when the old consciousness and the old personality are dissolved. Now only the new working through process and the transfer and absorption of the quintessent facts of all former lives into the subconsciousness then takes a long time. The whole thing thereby happens in the death life in the overall consciousness block, and therefore long before the spirit form can reincarnate again. And the new consciousness block incarnates afresh into a new body, respectively embryo, in which case the new consciousness, its subconsciousness, and the new personality then incarnate together with these. Yeah, there you go. Sige, parang may gusto akong linawin as Oo. a espiritista. Oo. Kasi sa aming mga espiritista, nangyari yung Mm. nakakausap namin yung mga namatay. Oo. So maybe meron tayong narinig dito, meron ditong binasa na the dissolving of mental energy occurs with the extinguishment of the consciousness and the personality in a distinct form of the otherworldly realm, that life into which only the consciousness block enters. This means that the mental block is indeed actively extinguished after the dying. However, possibly still remains existing for 1 or 2, 3 seconds in the consciousness block when this entered the otherworldly realm, and everything that it is still unworked out by the personality is worked out. This also means that immediately after the dying, nothing more of the consciousness and the personality is present anymore, through which also the nonsense of the fact becomes clear that absolutely no mediums can talk with the deceased. Therefore, necromancy and the like
belong to the realm of the illusions and fantasy, or even to the delusion of schizophrenic form. Yun. So, sino yung nakakausap natin? So, nangyari ba ito sa inyong sentro? Oh. Meron din na ano questionable din sa akin kaya lang nakagawian na natin Sino yun? And then, Cynthia, we Yeah. also ask the validity of the deceased, ano? Mm-hmm. Tinatanong din namin yung validity kasi baka hindi siya, no? Baka hindi siya. So, Mm-hmm. nagtatanong kami ng, ano ba yung tawag mo dun sa anak mo? Yon. Kasi meron silang code, parang tinatanong ko, may code kailangan masagot ng medium. Hindi naman kilala ng medium hindi naman alam ng medium yung code nung asawa ko at saka nung anak ko. Nasabi niya kung anong tawag. So, sino yon? Saan ang galing? Yun ay malaking question sa akin until now. At saka meron pang mga incidents na she don't even speak Kapampangan. Pero yung medium Mm. nakapag-speak ng dialect na yun. At Mm. personality nung lumapit na is really a Kapampangan, something na ganun. So, mysteriously, pero syempre hindi natin din masasagot na how does it happen. Mm. Oo. Baka meron Baka kayong sa mga opinion. Well, baka sa mga my susunod. no, my Okay. opinion of that is that is that actually we're all one, right? We're all one. Mm. We forget that we're all one, because once we incarnate, we become individualized into form, and so there's a separateness, right? The ego that's involved. So we forget that we are part of the whole, and that whatever we do to others also affects us and the whole of creation, right? Because creation evolves through us. Now there are those who are able to develop their find their powers or material consciousness to the point that they're also or able to tap into the overall consciousness block, or what they call the term that's usually used for it, like the sleeping prophet who's able to see, that's able to peer into the future or even into the past, what's this now, the akashic records or something like that. That's another term that's used to, I think, talk about the overall what's the consciousness block. So that's, I think, we're tapping into that as opposed to actually directly, because it becomes part of the overall consciousness block, and able to go through the subconscious, and then so that my understanding is that it's that you're actually accessing, as opposed to the actually individual spirit. in Or other in other words, they're not just hanging around in the ether. It's already part of the knowledge, and work. That's why they're able to access this. I think that's what they're accessing, not actually an individual, the old personality floating around there. That's the thing. That's my understanding. or pwede rin dahil sa bahay namin nangyari, pwedeng fluidal energy, no? Yes, exactly. That's right. Yeah, from the Yeah, fluidal. yes, Yeah. yes.
That's what I'm saying. Mhm. Yeah, that also that because there are also traces of that. Yeah, the energies that reside in things. You And know. yeah, in the Yeah. house, inside the Pero house, ang yeah. tanong doon, Ate Helen, that's only energy, Oo. walang consciousness yun. Walang kamalayan yun. Energy lang siya na Hindi, yung nag-exist doon. yung fluidal force na nandun pa sa bahay, I mean, is 'di para ba? makapagsalita siya ng code, para No, or makaisip siya ng ano, na yung, because also the people who know that personality that died, because you Hin also have experiences, and then so that also brings up, especially if they're the, how do you call this, the ties with the personality that passed. um yeah, you're gonna be how do you call this, sensitive to that. I mention that, like my brother, because he was the one that was in charge of selling the house in White Plains. It's that we grew up in the Philippines, right? The one that was sold after my dad died. And my lola lived there. My lola was living on our side of the family, was always there. And my brother was saying that sometimes, he said he could hear like uh also like someone's in the room or something like that. So they're saying it's my Lola, because that was my Lola Perla's room. She's like she was the sister of my grandma mother's side, who never married, and so but she raised us. She raised us, and so things like that. He said he could hear when they were selling already the house. He's the only one there, and his girlfriend and their two kids, like that, and preparing the house so that it could be sold. And then he said they could hear, you know. So they're saying, "Oh, that's Lola Perla," like that. mm, Yeah. Mhm. Okay. mm. Anybody else with other experiences? But thank you for sharing, because those will make you scratch your head, right? How's that? Let, Especially let that's me let Kapampangan. me contribute in a bit. Sure, I would appreciate that. We would all. Uh, Ganito kasi, kung pagbabasihan natin yung mga binasa natin just a while ago, maalala natin na sinabi na madidissolve ang karakter. Ah, at yung kung ano yung uploading na mangyayari, pupunta sa overall consciousness block at saka doon sa planetary storage bank. Maliwanag yun di ba? Sa madalit sabi, pwedeng ang maging tanong ay hindi sino, kundi saan nanggagaling. Kung pagbabasihan lang yung nakasulat diyan. Kung ang kung ang tanong ay saan ang gagaling, dalawa ang pwedeng panggalingan. Yung planetary storage bank at saka yung overall consciousness bank. Hindi na pwedeng manggaling sa personality na immediately madidissolve pagkatapos mag-upload. Pangatlo, aminin natin na meron na tayong prior information na ang spirit o spirit form o creational energy is neutral. Hindi yan nakikipag-usap, hindi yan nakiki-communicate. So, hindi yan makakasama doon sa pwedeng maging sagot doon sa tanong na saan ang gagaling. Ang mangyayari lang dyan, ang tanong natin kung sensitive enough yung kinakasangkapan, yung medium,
Dalawa ang pwede niyang gawin. Pwede siyang mag-mind read among from among the people around that particular time na nagkakaroon ng supposedly communication, who may have known uh, some sensitive information. And those sensitive information, if successfully taken or successfully withdrawn by the sensitive medium, doon ang gagaling, isang sagot yun. Kaya naman hindi sinabi na totally na walang medium eh. Walang kakayanan ng tao na maging medium. Merong mga medium, may mga legitimate medium. Kaunti nga lang ang bilang. Sa madali sabi, ang mas marami yung mga nagkukunwari. At yung mga nakakarinig, may kanya-kanya rin namang impormasyon yan sa kanilang sarili kung anong gusto nilang bigyan ng halaga. Kung ang kanilang paniniwala ay base sa ang taong namatay ay may kaluluwa na magpapagala-gala, ganun ganito, ganun ganon, mamumulto, ganun ganon. Yung mga wrong notions ba, may impluensya ang isang tao na makaka-observe ng pangyayari na ika nakikipag-usap sa patay. So, miski ang kapulungan, yung pangkalahatan ng mga espiritista, naiplansya nila yata yung idea na hindi sa patay nakikipag-usap. So, kung hindi mo pa nabubura sa isip mo yun, siguro yun ang unang dapat i-address. Na una, kaluluwa or equivalent nun creational energy, hindi pwedeng makipag-usap. So, paano ka makikipag-usap sa isang bagay na hindi naman makikipag-usap at walang kakayanan? So, doon pa lang, mali na yung tanong na sino. Kung ang magandang talang talaga saan nagmumula. Ngayon, nasa sa atin na ngayon, sa pag-aaral natin ngayon, hango dito sa mga nakasulat na nakikita natin at naririnig, ay kung saan natin dadalhin ang ating pangunawa. Kung dadalhin mo pa rin doon sa paniniwalang may kaluluwang naggagala, merong mga kaluluwang hindi pa napapalagay sa ayos, merong mga kaluluwang tumutulong sa kapwa, sa mga tao, talagang iikot yung tanong na dapat malaman sino ang pinagmumulan. Pero kung aalisin yun, one factor away, maninegate yung idea na merong kaluluwa na nakakausap, ang tanong lalong lilipat, lalong lulutang is saan o papaano sa susunod na tanong pagkatapos ng where, how, tapos susundan mo pa ng why. Kasi yung who, tanggal mo na yun eh. Tanggal na yung who eh. So what, where, when, how. Yun ang susunod na validation. Nasa sa inyo kung hanggang saan nyo dapat na alamin. Kung sasanggapin na lang natin blindly, dahil naunawaan natin yung nakasulat na narinig natin at nabasa, then wala nang kaluluwa. Wala nang pwedeng makausap na patay na kaluluwa. Ganun lang kasimple yan eh. Yung kila Casey, yung mga supposedly legitimate medium classified by Figu, meron paraan, meron silang greater capacity or sensitivity to do what is legitimately required of them.
Doon sa mga walang legitimate capacity, nagkukunwari to the point na anong tawag, megalomania, yung tumutupad simply because gustong mapabilang sa sikat. Yun yung mga klasifikasyon ng megalomania, KSP, sa magaspang na salita. Kulang sa pansin, ng naghahanap ng honor, naghahanap ng pahalaga. Marami yan. Maraming ganyang ang kalagayan. Yan lang muna. Excellent. My goodness. You really, that's, I really appreciate that. Really makes it, all the more clear. Yes, it's the, I love that Socratic method that you're able to pinpoint really the questions that are logical, knowing what we know now. It makes it more clear, and I really appreciate that. Kuya June. Yeah. So, and now we understand it. Are there anyone that wants to share anything else? Welcome muna natin si Richie. Hey, Richie! Oh, it's so good. Yeah. Good afternoon, Rich. guys. A little Yeah. bit late. No, it's very, very good because we're really trying to work out our understanding of really what transpires after we die. What's the process, and then the question about mediumship, and then what are we who are we accessing if it's not, if the old personality already is extinguished, what are we really accessing, and how is it being accessed? Then Kuya Jun was able to explain to us in a very clear way, the process. Yeah. Okay. All right. Okay. So, uh, anyone else wants to comment or share something that popped into your head? None so far. Yeah. Okay. Then I shall proceed. Okay. Next question here. Okay. And out of what the overall consciousness block works out until the old personality can extinguish, essences arise again? Answer. The result of the new essence, respectively, the new neutral energy, only arises when the dissolving of the old consciousness and the old personality occurs. Only when the working out process is completely, only when the working out process is completed does the new neutral energy therefore arise from the old energy of the old consciousness personality block. Only when. Oh, Only that's when the quite right blurred. frequency. Can you read that part? It looks pretty. Sorry. Blurred pala yung pagkakakapi. Anyway, maiksi lang naman yan. Paki-continue na lang, Ate Helen, yung babasahin. Yeah. Sige. So, only when the working out process is completed does the new neutral energy therefore arise from the old energy of the old consciousness personality block. Only when the right frequency to the storage bank is brought about by the human being. Frequency. So they have to be sensitive to that. So that's also, I guess, the key there.
Continue mo natin, Helen, hanggang doon sa merong sa baba. Yeah. Doon yung Yeah. Sige. malabo pa rin yung ano namin eh. Yeah. Sige. Ulitin ko uli yung question para malinaw. Mhm. And out of the overall consciousness, black works out until the old personality can extinguish. Essences arise again. Answer. The result of the new essence, respectively, the new neutral energy only arises when the dissolving of the old consciousness and the old personality occurs. Only when the working out process is completed does the new neutral energy therefore arise from the old energy of the old consciousness personality block. Only when the right frequency to the storage bank is brought about by the human being. Question. Therefore, by the mere fact that the human being, example, concerns him herself intensively with the theme, she makes contact with the storage bank. Answer. When the human being concerns himself herself intensively with a theme, problem, or an idea, etc., a certain frequency arises, which brings forth a connection to the storage bank whereby old relevant impulses are automatically withdrawn from former lives, through which an intentional working out of the theme, problem, as well as the idea, thoughts, feelings, etc. occurs. Question. And notices that the previous... Meron po nag-raise ng hand. Baka hanggat yun sa topic muna. Kuya JS, sige Sige. po. Ako ba yan? Ako ba nauna ang mag-raise? Kayo nga po, kayo. Sige. Sige. Doon tayo sa parte na magkakaroon ng proseso ng uploading. Magkakaroon ng extinguishment pagka natapos ang uploading. Mabubura na yung dati. Okay, so lahat ng yon pupunta sa either sa planetary storage bank o doon sa overall consciousness bank. Overall consciousness block na at that time already is in the other realm already. In the same way as the creational energy is in another realm. In the meantime, na nandoon yung panahon nakaikot lamang doon sa overall consciousness block. Ang isang natitirang paraan ay ang mayroon kakayanan na gumamit ng susi, which is the frequency. Pareho na nangyari noong planeta ng storage bank ay makaka-withdraw. Kagaya ni Casey siguro, not necessarily sa yung old character. Not necessarily related doon sa nawalang personality. But because meron siyang frequency, meron siyang susi, kaya niyang puntahan either yun lamang planetary storage bank or baka sakali pati yung overall consciousness block na nasa other realm. Okay? Pagka posible yung dalawa na yun, therefore, kung ano ang laman ng mga yon, mawi-withdraw. Makukuha. Kapag nakuha, ang unang-unang dapat makinabang dyan, habang binubuo noong overall consciousness block, yung panibagong personality, dyan ngayon papasok yung ang tawag ng iba'y karma, na yung lahat ng utang mo pagbabayaran mo sa susunod. Maaring mali lang pagkakasabi pero baka ang ibig niyang sabihin, yung hindi mo pa naitutuwid, may bibigyan ka ng pagkakataong ituwid mo
dito sa susunod na pagkakataon. Kung Mhm. hindi man gamitin yung salitang pagbabayaran, maaaring ang gamiting salita ay pagdadaanan muli. Gets nyo? Gets nyo yung posisyon na Oo. sinasabi ko? Oo. Kaya So, yan ang question. go ahead. Pwede magtanong? Oo. Go ahead. Di yung pagsasama, pagpunta doon sa overall consciousness block at saka sa planetary nung personality this life na namatay na, no? Hindi ba isasama din yun doon sa mga personality in the past, 'di ba? Kaya ang term ngayon ay new personality dahil merong naidagdag na bagong personality this life, ganun ba? Napakalaki ng posibilidad. Kasi lahat Mhm. yan, iwan nga doon sa overall consciousness block. Ngayon lang tayo nagkakaroon ng maganda-gandang picture kung ano yung overall consciousness block Yeah, sa tama. pamamagitan nito Mhm. impormasyon na ito. Dati, Mhm. sufficiente nang malaman natin. Pag namatay, yung pinasis na mga experiences, dots and dashes, kung ano man yung wisdom na nakuha doon, pupunta lang sa CE eh. Walang Mhm. banggit kung saan meron palang overall consciousness block. Kumbaga, kung langit ang pinag-uusapan, langit yung CE, at ano Mhm. naman ito, impyerno naman itong na dissolve na character, may Mhm. purgatorio, merong in-between, merong dapat pang maging proseso, merong pang Mhm. dapat nangyari. At Mhm. yan, mangyayari sa pamamagitan ng overall consciousness block while it is there on the other realm. Pagdating ng tamang panahon na ready na mag-incarnate, pareho yung dalawa kasi sabay mag-incarnate daw yung overall consciousness block at saka yung CE. Pupunta Mm. yun fetus na 21 days old. Mhm. Sabay ang punta. Sa madalit sabi, kung ano man yung character o personality na nabuo noong overall consciousness block while it is in the other realm, Mhm. makakasama ngayon doon sa fetus. Kaya yung kakulangan, yung dapat pagdaanang muli, yung mga dapat pang maranasan, yung dapat pang Mhm. matikman, yung dapat pang ma, ano pangalan ito, paano ba, maramdaman, um, Mhm. uh, dito pa lang papunta sa panibagong personality. Sa pamamagitan pala ng panibagong personality, sa bagong buhay. Mm. So, dalawa ang incarnate. CE na neutral at saka personality na dadanas ng kung ano-anong dapat pang pagdanasan sa panibagong buhay. Thank you. So, gusto ko lang linawin, ano, kaya sinasabing new personality dahil yung Helen, hindi na Helen in the next life kasi during the process, no, ng new personality, kaya lang naman natin sinasabi na doon sa atin sa espiritismo na karma, ibig sabihin, ikaw ulit, dahil yung Helen wala na. Ganun ba? Yung Helen wala na yon. Pero doon Oo, sa atin sa oo. espiritismo, ang Helen, siya pa rin yung ipapanganak muli. Parang nagtutuloy yung Helen. Ganun ba? Kasi nga unang-una, hindi nauunawaan o hindi pa tinatanggap kahit na merong mga impormasyon na yung Mm. Helen pangalan lang yun ng personality. Yeah. Yes, yes. Pero Oo. yung sinasabing ah, nagbibigay buhay o yung nagbigay buhay doon sa personality ni Helen, hindi Mhm. mamamatay yun. Yung CE. Yun yung Mhm. CE.
Ngayon Yeah. nadagdag pa, may pa palang overall consciousness block na hindi rin namamatay. Mhm. So kahit walang Helen, may sariling identity yung CE at saka overall consciousness block na walang pangalan. Yeah. Mhm. Mm. Okay. Yeah, tama. Thank you. Wow, I really appreciate that. It's really becoming so clear, and logical now what's going on, you know. Yeah. Hindi tayo nalalayo sa espiritismo din. Kasi nung pag-usapan namin 'yan, ang hirap ng Reynaldo, hindi ako sanay. Nung mag-usap kami niyan sa sentro, andun si Lito Hilidon. Talagang ipinagpipilitan niya na the same pa rin, 'yon. So, wala akong maipaliwanag na more pa dahil ipinipilit niya, ikaw pa rin 'yon. To sum it all, ikaw pa rin. 'Yon ang sinasabi ni Lito Helidon. So, wala pa akong idea kung paano ko ipapaliwanag. So, 'yan, meron na. Meron na. Pero hindi rin mali yung nag-iisip na ikaw pa rin yun eh. Kasi yung ikaw, hindi patungkol yun kay Helen, kundi patungkol yun dun sa CE. At nadagdagan pa ngayon ng overall consciousness ba? Yung Oo. pa rin yun. Walang pagbago yun. Yung ikaw na yun, yun yung CE. Kahit ano pang pangalan ng ibigay mo yan sa susunod na mga buhay. Yung pa rin yung Aha. CE na yun, hindi magkakaroon ng pagbabago sa identity nun. Ah. Pwede ngang hindi nga binibigyan ng pangalan yun. Wala. Yung especially ang nangyayari ngayon, nakakaiba. Si Nicodemion, sinasabing pinakamatandang si, CE. Sa akin, ano na lang yan convenience sake eh. Para lang magkaroon ng ating image sa ating isip habang ating pinag-aaralan na yung identity noong si na pinag-uusapan natin, pwedeng tawagin Nicodemion. Pero Mhm. totoo rin naman na sa iba't ibang pagkakataong yung Nicodemion CE na yon na ipinanganak na muli, nagkaroon ng iba't ibang pangalan. Nandiyan ang Mhm. Mozart, nandiyan ang ganito, nandiyan ang ganyan, hanggang si Emmanuel, hanggang kay Muhammad, hanggang ngayon kay Billy. At later on, kahit wala na si Billy, yung CE na yan na tinatawag natin, binansagan natin Nicodemion, magpapatuloy pa raw yan. Magpapanibagong buhay pa rin daw yan. Magbibigay buhay pa rin sa panibagong katawan. By that time, may iba na naman ang pangalan nun. Pero yung for purposes of understanding, kung ano yung pinag-uusapan natin, CE, nilagyan ng pangalan na Nicodemion. Kaya yung Mm. kahit hindi na Nicodemion ang tinatawag mo doon sa CE na yon, during the time ng panibagong buhay, ikaw pa rin yun, siya pa rin yun. Kaya tama rin Mm. sabihin, ikaw pa rin yun. Pero hindi ka na Helen, hindi ka na Reynaldo. So, pwedeng sabihin na Helen Lineage. Yeah, we all have, Yes, diba? The line, well, we all have for our all intents and lineages. purposes, yung Helen kawing lang yun eh. Yung pinagmula ng Helen ang malayo-layong matagal-tagal na inuman ng kailangan mo para marating mo yun. Pinagmulan mo. Mhm. Okay. Okay. So, it's only a name, no? Name lang natin yun. Actually, there's no name. Yung spirit form natin. Oo. Okay. Maliwanag na. Thank you. Bibigyan ko nga si Lito nitong libro na ito pag-uwi. Okay, Cynthia, let's continue na. Paki-unmute.
Okay. So when Yeah. the human, yeah, when the you ang next question is, and notices that, bakit merong and notices that the previous personality also already had some shortcomings, so to speak. Ayan. Answer. The whole thing emerges as an impulse from the storage banks or as a firm knowledge. Question. How is it then with gestures and the facial expressions, which indeed can apparently be adapted? Answer. Every motion, every wink of the eye, the tone when speaking, every single iota of what the human being thinks, what she feels, how she acts, what she creates emotionally, which movements she makes, and all impulsation of any kind, etc., are stored in the storage bank in an impulse-based manner. Therefore, everything can also be retrieved and adapted by the new personality. Wow. This is always provided that it does not concern the same factors which are inherited genetically. Mhm. To differentiate between such things, whether they are taken from the storage bank or whether they are genetically bequeathed, is extremely difficult. The rule is, however, that gestures and facial expressions, as well as movements and the characteristics, etc., are genetically inherited. Baka may mga tanong. Bakit lagi ang the way na pagsasabi dito laging nagkakaroon ng conflict sa pagkakaintindi? Nung una, ang sabi, nag-i-store pati yung mga blink ng eyes, yung wink, yung lahat ng characteristic traits. Nai-store pa rin sa storage bank. And then later Oo. on naman at the bottom, as well as the movement and characteristic are genetically inherited. Inherited saan? Sa bagong personality ng Mm. parents o Hindi, inherited ano sa yan, genetically doon sa ah, old previous life? parang cell memory yan, genetics. Yung isa naman, Mm. personality traits yon. Magkaiba yon. Yung Sige, personality traits pakiulit, galing sa, Delbs. Oo. ano? Pakiulit, Delbs. Nawala. Delbert. Ako ba ang nawala o ano? Si No, Delbert po. Delbert. Ang What sabi ni was that? Delbert, yun daw sa genetics, cell memory yon. Yun daw sa character, traits daw yun. Tawag dito. So Yung isa sa magkaiba. personality sa memory bank yon, spiritual realm, tawag dito. Traits yon or characteristic yun sa personality na panay ini-improve yung program. Nakukuha yun o na-retrieve yun via impulse or subconsciousness dun sa personality. Yung isa naman, yung salinlahi, sa genetics lang yun, physical side lang yun. Kunwari, yung kapatid ko, maliit pa siya pag may tinatanong sa kanya, lumilis ang ulo niya tapos tumitingin siya malayo pag nag-isip siya. Nakuha din niya ng eldest son niya. Napansin din namin na habang lumalaki yung anak niya. Ganon din, pag may tinanong kami, ganon din yung ginawa ng bata. Lumilihis ang ulo, medyo tumitingala, tapos nag-iisip ng, parang, parang nag-iisip ng malalim pero tumitingin ng malalim. So yun yung genetic traits. So
Yun yung mga pagkaiba ng dalawa. Hindi sila iisa, magkahiwalay sila. Walang pakialam yung pagkapango ng ilong ko sa ugali kong nakikita. Yun ang magandang analysis dyan. Ang madali dyan is yung kunwari, tawag dito, tremor, ano bang tawag niya doon? Yung 1, 2, 3, genetics yun. Pero lahat naman ng personality pag ipinanganak, wala naman yung PWD or sabihin natin na abnormality or ano, tawag dito, na inherent through genes. Hindi naman tawag dito, ang dating personality ang lahi niya kumikirat ng mata. Pag nalipat siya sa ibang, kung tumira siya sa ibang bansa at nalipat siya sa ibang lahi, hindi niya ma-acquire yan doon kasi wala naman doon yung lineage na genetics na yun. Mm. Mhm. Mm. Pumasok sa isip ko pag sinabing genetic kasi yun na sa bagong personality ko. Mana. Oo. Ano na yung personality, yung ano na yung DNA ng mga parents doon mo na inherit. Ngayon, yung unang inaano yung mga emotion, yung mga pagbiblink-blink ng eyes, tono ng pagsasalita. Nung una sinasabi dito, nai-store. And then, later on, Mm. genetically inherited naman sa mga bagong personality sa parents ng bagong persona. So, overall, ang ibig bang sabihin nitong sinagot niya is genetically ng old personality yung mga characteristic na binanggit sa taas kanina is naa-absorb pa rin natin dahil naka-stored yun sa storage bank. Copy. Pero to differentiate between such things, whether they are taken from storage bank or whether they are genetically bequeathed, is extremely difficult. Hindi yun basta-basta Mhm. ma-differentiate mo. Siguro kung tawag dito, close-knit yung family, may ma-observe sila na katangian ng lolo. For example, ito common di napapansin ng tao to, pero napapansin na ng mga scientists na yung mukha mo, pagkabata mo at pagkatanda mo, usually bumabalik yan sa apo mo o sa apo ng anak mo. Yeah. Yan, totoo yan. Kasi So, yun. narinig ko rin sa mga ninuno ko Sa na, mga apo, ay, ikaw lumalabas kamukha yung ka ng ito. lolo mo. Pero never ko na-meet yung lolo ko. Sila lang na kasi masyado na malayo yung time. Sabi na tapos sa iba ganun din na narinig ko. Parang umuulit ang mukha ng ni ganito, ni Alba dati, Alba sa Tagalog ang tawag na ng yung namayapa. Kasi sa Cebuano, kanhing. Ibig sabihin yung si dating ganito. Dan kanhing aping, parang bumalik na naman yung mukha niya. So genetic traits yun or na-inherit, na isalin lahi ulit. Pero yung tawag dito, meron kang ah nagiging mannerism, na-storage yun doon sa personality, pero hindi natin basta ma-determine yun sa susunod kung nandun nga. Kasi para bang ang nangyayari, nadidevelop pa namang bagong personality yung ano, di ba? Halimbawa na, pagka yung original na ikaw, as in ikaw nung unang is masayahe, or either kangkarot, naharot, na ganito, ganyan. And then sa new personality, dahil napunta ka doon sa mga magulang mo na ganito, nababago siya. Hindi na-absorb yung, nakokontrol ba or something na, Mangyayari dyan, doon sa memory bank,
at dun sa dinevelop na personality, yung general characteristic or ano niya, general characteristic niya babalik yun. Pero yung bagong habit o mannerism na ano, baka hindi gaano. Kasi kung nagiging traits niya lagi ng personality yung ah, style ng kindat niya, eh, ano yun, ano bang tawag doon sa, hindi naman empathy yung kindat eh. Yung marami kasing minsang kindat, di ba? Pag kinindatan mo, pwede mo sabihin na huwag ka maingay. O pag magkindat kasi ibang tao sabihin na, di ba, ganun yun. So ano yun, characteristic, generally doon sa personality. Pero hindi yun yung ikaw. Sa nangyari siguro dito sa sinasabi na doon sa mga nag paulit-ulit na personality na na-incarnate, isa yun sa tawag dito, nahuhugot mo through impulse or doon sa nahugot mo doon sa storage bank or memory bank. So yun yung ikaw in general kasi kailangan mag 100% quotient, 100% muna ang quotient ng utak mo bago talaga magkaroon ka ng solid na personality. Kung matanda natin yung kwento na mawawala na yung hindi na natin kailangan ng katawan at ma-retrieve na natin lahat ng mga personality or previous life pag hindi mo na kailangan katawan o tumaas ka na sa ibang spiritual level o at Mind etc. material. or oo. So doon nag-ano na yun na talaga ang ano pagka-ikaw. Ang nangyari lang ng mga nakaraan is yung mga parts or pieces or ano ba tawag doon? Mga various shade of your personality. Yan lang muna. Baka malito So, tayo lalo. ibig So sabihin pala, pwede Delbert, hindi na, halimbawa na kung lagi kang nakangiwi or nakasibangot na pesya, kasi dito sa ilalim ha, nakasulat, the rule is, however, that gesture and facial expression, as well as the movement and characteristic, are genetically inherited. Ibig sabihin pala nun, kung throughout ng buong lifetime mo na pabago-bago, kung nakasibangot lagi ang facial expression mo, magiging kasi sibangot for the rest of your life. Hindi ka na magkakaroon ng chances to be like a happy, gay, Hindi, person. malamang ang explanation doon is hangga't hindi ka graduate doon sa ah, di mo na i-balance yung tawag dito, evolution mo doon or di mo na lampasan, malagi kang masimangutin kasi hindi mo na overcome yung pagiging tampuhin or tawag dito, madaling sumama ang loob o madali doon sa negative trait na yon. Hangga't siguro dumating ang panahon na nasanay ka na laging nalampasan mo na yon at nagsimula na ulit na palagi ka na nakangiti, nagbago na yung after 1,000 years o 2,000 years or after 50,000 rebirth or incarnation, na bago na lampasan mo na nag-graduate na, mawawala na yung simangot. Malamang yan ang explanation dyan. Di mo na lampasan eh. So, ganun ka lagi. Hindi siya, ibig sabihin, hindi siya basta magbabago within tatlo lang o limang incarnation. Hindi basta-basta kung hindi mo nalampasan particularly yung spiritual level na yon. So kung explanation dito is talagang uulit yan. At kung doon ka lang din sa same lugar na yon, ganun din ang mga problema, ganun din ang mga sitwasyon, kahit ilang 1,000 reincarnate ka doon, palagi pa rin ganun kasi tawag dito, di nag-evolve yung spirit doon sa or mga spirit ng mga tao doon sa lugar na yon kasi merong tawag dito, naghahadlang para makamove on sila. So Oh, wow. may tanong ako. So yung mga gay, applicable dito bukod dun sa overpopulation? Oo. Kasi yung pagkembot ng puwet, yung kamay nila. Yun naman kung iisipin mo, ang kasi pag kailangan mag-observe ka ng ano, ah,
yung bata pa. Huwag ka mag-observe ng Mm. medyo adult na. Kasi yung adult na, peer pressure na yan eh. May ginagaya Oo, na may sila. Kunwari, influence. Oo. nai-influence sila, gusto nilang laging masaya. Kaya may mga pilantik yung mga kamay nila at saka mga, Mm, mm. mga alam mo na yung mga gestures ng mga ano, Oo. na-acquire nila. Pero yun sa bata pa, um, kasi maalala ko noon, meron kami mga kapitbahay noon. Napapansin namin na ano, tawag to, um, talagang parang biglang humihinhin o ano bang tawag Mm, dito? may Kung sign sa na. may Oo. sign, may parang, ala, ba't ganun? Kunwari, iskrema yung laro, tinamaan. Eh, ang lalaki pag ano, aray, langya ka, gaganti yun. Yung isa naman, aray, ano, iiyak o ano, tas tatakbo, tatampo. So, kaiba, hindi Nag, siya, hindi siya nag, nag, lalaki kung mag-react, nag, parang nag-uumpisa na siyang Mm. magdadad. correct. Tawag Ah, dito, siyempre kasi ang bata, ano naman yan eh, ah, fresh yan pag habang lumalaki. Pero habang tumatanda siya, yung emotion niya nagiging complicated or sophisticated. So, unti-unting nag-a-adapt at tama si Boss Rinaldo na naglaladlad. Yung mga part na pwede nang ilaglag. Pero dagdagan ko lang yung tungkol sa genetics. Ang genetics kasi, ah, namamana. Yun ang maliwanag dun eh, di ba? So, papasok sa usapan yung dominant characteristic o dominant cell memory ng parents. Yung mahahawa yung magiging anak. Yung mahahawa yung cell nung magiging anak niya. Sa madali kung kung tungkol sa yung half developed na sexuality, stick ng cell ng parents ay ay more towards a particular sex. Therefore, pati yung chromosomes niya ng, ng parents ay magiging kapareho or kahawig ng magiging chromosomes ng mga magiging bunga niya. So, magtataka na yung iba na bakit yung isang pamilyang yun ay mahihinhin kahit yung kanyang mga lalaki mahihinhin. Yung mga babae mahihinhin talaga. On the other hand, balik na rin natin bakit yung isang pamilyang yun mas marami yung kahit Brusko. babae, brusko, manly, so without necessarily meaning to be. So, yung umpisa ng usapan na binrote out ni Delbert ay napakahalaga. Cell memory. So, anything in addition out of cell memory, traits na yan. Character na yan. Kung yung individual is ready to evolve, miski yung kanyang sariling genetic deficiencies can be modified for the better. Maliwanag yan. Nasa material yan. By way of meditation, you can influence your genetics. Your genes, I should say, your genes. Ganyan lang, hanggang dyan lang muna ako. Pasensya na kayo, hindi ako nag-o-off ng mic kasi pag ako nagpunta dito sa location ko, mahina na ang signal. Naiiwan yung cellphone somewhere else. Naka-headset ako. Kaya kailangan naka-open yung mic ko. Pasensya na kung naiingayan kayo. So, Meron akong, hindi ko na matandaan kung sino o ano. Pero ang pumasok sa isip ko yung pamilya na yun, nakakatawa. Kasi puro tomboy at bading. Walang normal na girl at walang normal na boy.
Siguro parang Mm. kung isipin ko, pure normal yan. Pero kung sabihin natin na puro girl sila lahat, kasi ang anak nila, puro bading at puro babae. Kaya girl sila lahat. Yan. Palaisipan sa akin yun. Mm. Pwede mo rin Although ang tanungin bakit sa explanation isang is due to pamilya. overpopulation, mas dumalas ang tendency or tawag dito, incomplete programming. Pero alam naman natin din na sa throughout history sa lumang panahon, eh, tawag dito, tanggap nila na meron talagang bading or gay na babae. Pero hindi naman overpopulated noon. So bakit Naturally, naging Oo. natural, natural, Oo. naturally, normal na natural nat- na may kaunting di naman tamang word na abnormal eh. Unnatural, para ganon. genetic anomaly. Genetic anomaly. You can call it Mm. that without meaning negative about it. Talaga meron dominant na ang pamilya, puro babae. Meron dominant na ang pamilya, puro lalaki. Meron namang O, pe- lalaki na mukhang babae naman ang ugali. Meron nga o babae, pwede, mukhang lalaki na ugali. o pwedeng tanggapin na lang natin na mayroon talagang third gender. Ang sabi ni Willie Mayer, Without, respetuhin daw ang mga without, yan at yan ay normal person and Mm. it's a normal thing that comes out unnaturally, sabi. Ah, ang siguro sa degree ng ah, sa masamang salita, sa degree ng lansa ng pagkabading, siguro doon tayo dahan-dahan husga o mag-isip. Kasi nagkaroon ako ng boss noon, bading siya. Pero ayaw niya yung mag-make up or mag-dress ng medyo mahinhin, mga pink. Ayaw niya. Lalaki pa rin ang mga suot niya. Pero pag kumilos siya, talagang pumipilintik yung kamay niya at umiere siya. Ganun. Pero nung Mm. kukwentuhan kami lang, dalawa, sabi niya, ako di ako niniwala dyan sa same-sex marriage na mga bading nagpapakasal. Kagaguhan yan. Mm. Parang hindi Mm. na, masyado natang lampas yan sa normal na bagay. Sabi, bakit boss? Siyempre, hindi naman mga anak mga yan eh. Siyempre, Mm. pag successful sila at pagtanda na nila, at not unless kung mag-adapt sila, siyempre maiiwan yung mga ari-arian yan. Pag-aawayan ng magkabilang pamilya yan. Kaya di ako conforme dyan sa same-sex marriage na yan. Mukhang wala na. Malayo na sa ano. Mm. And then sabi niya, at yung bagay yung mga nagpapalda na bading at nagme-makeup na. Naku, para Mhm. sa akin parang nasiraan na ng bait. Ano ba naman magbading ka na lang, bading ka. Pero grabe naman yung magganyan ka, magsusuot ka na gano'n. Tapos ano ba yun? Magpa, ah, Transgender, Magpapa-ano, yung change ng ano, ah, oo, sex change. cosmetic surgery. oo. Magpapa-boobs, kung ano-ano Oo. pang pinagsasabi niya. Oo. Hindi na masyadong extreme na Trans yan. So siya, transgender. Oo. tanggap niya na wala akong magawa, bading ako, masaya naman ako. Pero yung mga ganyang bagay, ang hirap mag-isip, hirap pag-husga kasi parang ang dating niyan kasi may mga masasaktan diyan na ibang tao. In a way na galaw nila, yung ibang tao maghuhusga at mananakit sila or mangangantyaw sila or anuman na mauwi sa away o demandahan. Kasi mas extreme na yan, masyado ng grabe na yung ganyan. Hindi na ano ba, hindi ka na yung relax ka lang, cool ka lang, gano'n sabi ko. Baling ka, cool ka lang. Huwag naman yung mga ganyan. Mhm. Pero bading siya, Meron pero akong gusto niya yung suot, lalaki dyan. yung damit niya. Dagdag ko yung kwento ko, ladies and gentlemen. Meron akong kaibigan, galit na galit ang tatay niya dahil sa nagladlad siya or nagpapakita siya ng tendency. Pinipigilan siya ng tatay niya. Ano mo kung ano ang usapan ng diyang mag-ama? Sabi nung anak sa ama, tatay, kung ikaw ay nahihirapan, mas nahihirapan ako. Mm.
Naputol. Asan na yun? Nawala. Nandito ako. Mm. Hindi ko naririnig. Akala ko Hello? nahulog. Narinig. Okay, okay. Oo, tinigil ko na. Sa ang salita ng ama, ng anak sa ama. Kung tatay, kung ikaw ay nahihirapan, mas nahihirapan ako. Ibig sabihin, there is something from him na kahit anong gawin niya, magi-sprout, lalabas. Kung gaya nun, yung naalala niyo yung spokesman ng Supreme Court, lalaking lalaki, naka-Amerikana, Mm. nag-exercise ng being a spokesman at that time. May nalaglag yata yung naglalagay ng mic doon sa kanyang rostrum na nagulat yung tao. Ay, natandaan niyo yun. Bumigay. Dalawang kamay hawak ang bibig. Okay, let's then proceed. Siguro Siguro'y marirelate. Okay. Sige. Sa baba na po yung question sa baba. Cynthia, Oh, okay. Sorry, Jackie, sorry. Yeah, wait. question Just sa a baba. moment. I took all. Sorry. All right. Okay. Now I have the light here. Okay. What was this question at the bottom? Okay. Gestures, facial expressions, characteristics, and movements can therefore be transferred to a new personality via impulses from the storage banks. Okay. Oops. Uh-oh. All right. Hold on just a moment. Let me fix this light here. All right. Only when the right frequency to the storage banks is brought about by the human being. Teka. Huh? Teka, parang mali. Parang mali yung answer. When the new personality develops, yun ang sunod. Where Yun am ang I? answer. Mm. Oh, there it goes. Okay. Yeah, Yeah. that was the wrong page then. Okay. 590. Okay. Answer. When the new personality develops the same frequency and swinging wave rate, he or she can withdraw all that which is stored in the storage banks. Then the human being can, for example, adopt movements which his or her own personalities have made in former lives, or he or she can have exactly the same thought processes, or with time, even adopt the physiognomy of the old and formerly lived personality, which is, however, very rarely the case. As a rule, these concern pure genetically bequeathed factors with such phenomena. Okay? Yung lagay dyan, his, her own personalities have made in former Formal lives. lives. S with S yan. So yun siguro yung pinag-usapan natin kanina na paulit-ulit na tawag dito, traits doon sa incarnation niya. Yeah, iyan yung sinagot mo sa tanong ko kanina. Copy. I got it. Mhm. Great. Oh, next, let's see. All right. Question. Does that then occur consciously or more unconsciously when the whole thing happens via the impulses from the storage banks? Answer. The process of the connection to the storage banks and the withdrawal of the impulses from them occur fully unconsciously and subconsciously. A conscious connection to the storage bank and a conscious retrieval of the impulses is only then possible for the human being when he or she has reached a high
spiritual and consciousness-based evolution state, which does not yet apply to today's human beings of the earth. Still 2 to 3,000 years will pass before a few individual earth human beings will become capable of consciously bringing forth connections to the storage banks and consciously withdrawing information from them, provided that the consciousness based evolution does not suddenly stagnate, but rather continues and expands immensely within the framework existing today. See? So may question doon. So kaya pala itong mga ano, mga gay at saka basta yung mga third gender ay matatalino kasi sinabi dito na oo, They yung have both of high, the same. oo. A conscious retrieval of the impulses is only then possible for the human when they reach the high spiritual and consciousness-based evolution state. So, yun, high spiritual and consciousness. Parang natatap nila yung mga previous lives nila na ganun pa rin. And then, ayun. So, Majority later on yun. Kasi kasama dyan is yung effect ng continuous practice nung incarnate personality, lagi siya nagme-meditate. So lumalaki ang pineal gland niya, at the same time tumataas ang IQ niya. So tawag dito, napapabilis kagaya sinabi dito, rather continuous and expand immensely within the framework existing today. So sa maikling panahon at talagang walang patid, talagang kada incarnate panay ang focus dun sa meditation at lahat-lahat at spiritual teaching and practicing it sa buhay niya, mapapaaga within 3,000 years. Pero majority sa atin subconscious based lang ang maano natin, which brings us to the question na tawag dito, paano kaya kung wala na-achieve mo na yung 100% ng quotient ng brain mo, di mo na kailangan ng katawan, yung personality paano? Wala na siyang katawan, so wala na siyang sex, pero paano yung ano niya? Ano siya, paano na kaya siya mag-isip? Di na siya lalaki, di na siya babae. Kasi ang dami ng buhay niya naging lalaki at naging babae. O pagaling doon naging bading na siya na spirit. Paano kaya yun? Oo nga, no. Everything is possible. I think. Doon naman talaga ang punta natin sa neutrality. Bakit hindi? So, Kung wala na tayong material body. Wala nang sexual urge, wala nang tendency to think dahil hindi na male, hindi na female, neutral na. Malalim masyado, mukhang tuloy na lang siguro natin yun sa question na hilo tayo Siguro dito. kasi yung male and female, kailangan lang yan sa material realm kasi for the reproduction and propagation ng species. Pero pag na-dislodge na yung material body, nandun na tayo sa half material something, siguro wala nang reproduction dun. So, yung kind of gender is insignificant na siguro, ganun. More on ano na lang, kung ano yung personality na meron yung individual doon na adapted para dun sa realm ng half spiritual, half material. Baka ganun siguro. Kasi kung bago
bago ma-reach yung point na hindi mo na kailangan ng physical body, magiging wish ka muna, di ba? Ah, nilinya tama. mo yung tungkol sa nuclear power, nilinya mo yung tungkol sa biology, yung paano nailagay na-store ang complete knowledge doon sa buto or sa seed para pag lumaki siya, malaki pa siya sa akasya o whatever, nandun yung lahat doon yan expertise niya, pagiging issues sa tubig, kuryente, whatever. Before, mawala na later, mawawala na ang katawan siguro. May ganon sigurong spirit or CE na may particular siya, preferred wisdom and knowledge. Kasi ang sabi sa atin, may council. So ibig sabihin, these CEs are made or composed of different types of characteristic or essences. Tama ba yun? Siguro most likely kasi meron pa rin silang High Council, meron pa rin remnants ng some material form. So siguro may existing pa rin na some form of characteristics or personalities. So, maaaring Maybe, madala maybe. o hindi na. Actually, nare-retrieve nila lahat, ang sabi. Consciously. Kahit wala na silang katawan, at yun ang nagiging being nila. Kasi doon, throughout sa dami nung natapos niya ng mga nag-graduate niya ng mga meron siguro siyang pwede nating tawagin na major niya sa personality niya. Kasi kung may counsel, ibig sabihin, kahit sa Atarhat at Tersata, hindi lang iisa ang pinagkakasunduan. So, ibig sabihin, may mga individual characteristic na sila kahit CE na sila. Out of dun sa dami ng incarnation, karoon ng personality or something or wisdom nila na kailangan magpulong sila. And then, timbangin nila yung kailangan gawin or dapat mangyari or dapat i-correct or dapat patutunguhan ng mga particular na bagay sa physical world at sa evolution nila doon. Kasi sabi, kahit wala ka ng katawan, tuloy-tuloy pa rin ang spiritual evolution mo at saka pag-aaral ba tawag? So, ang importante lang naman, yung wisdom na nakukuha ng isang persona, yung wisdom. So, whether it is bading or tomboy, no? It doesn't matter. Ganun ba? Basta ang mahalaga yung mga natututunang wisdom and good manners and right conduct. Ganun ba? Ata, kasi pag nagtanong si Billy, ang sabi ng mga palaheran, bakit ang pangalan niya ganyan? Kasi may essence kasi siyang pagkaganyan. Meron siyang karakteristik, katangian na ganyan. Kaya ang mga pangalan namin minsan nagre-reflect sa personality nila or wisdom nila or takbo ng, I don't know, psychology nila. Ganun ata. So out of that, siguro pag di mo na kailangan katawan, doon siguro din magfo-focus yung CE na i-develop niya. Para pag lahat yun, maraming kanya-kanyang matitinding mga CE, once maibalik na sa creation, almost creation na rin yung pumasok sa creation. Magdagdag ako. Sige. Yung tungkol sa pagiging tao at nais na umunlad. Irrespective kung ano ka, yun ang pupuntahan eh. Bakit ko nasabi?
Ayon sa materials, maraming contact persons, si Bailey, na iba-iba ang itsura. Merong mukhang isda, merong gigante, merong duwende. So it doesn't matter kung ano ang itsura. Ang mahalaga is yung ano na ba ang nagagawa mo sa pagpapaunlad ng iyong psiki. Para nang sa ganun, yung pinag-uusapan natin para tayo mag-rejoin sa creation or ma-approximate natin ang creation. Actually, hindi naman daw yata pwedeng ma-perfect eh. Talagang merong magiging palaging kakulangan kahit na half material body na o kahit na spirit body na ba tawag doon, whatever, kung anong form o whatever, hindi pa rin siya eksakto sa creation. Ma-approximate lang, lalapit lang siya. So paano mo magagawa yon? Kung iba't iba itsura ng katawan mo, sa pamamagitan nga ng evolution, ng paghabi ng karunungan at pagkapaham. Kahit ano pa itsura. Kaya yung Okay. pinag-usapan na pagiging tao, second anong pangalan ito? Not that important anymore. Kung matututukin. Pero dun sa hindi pa nakakaalam, abay, buforma yan ang damit niya, laging bago, may damit na maayos at malinis, kailangan laging planchado, mabango siya, bagong suklay ang buhok, mananatiling suklay. May tipong gano'n yung vanity, which is true for many humans. Kung meron ng mukhang isda, aanin mo yung itsura ng planchadong damit, hindi naman nagdadamit ang isda. Kuha niyo yung point. Sana nakuha niyo yung point. Yeah. Tama. Okay, mga kapatid, it's 7 o'clock na. Oo. So, sumakto na rin tayo naman anyway sa 7 o'clock. At tapos na rin yung ating pinag-usapan. So, bali nandito na tayo sa What With page? regard, page 590. 590. 590. Sa Okay, second so part, sa second we'll stop. Yeah. Imbes na dagdagan tayo, nalilito tayo ng babasa dito. Nadagdagan na nababawaan na ano ba tawag doon? Dumadami tuloy ang tanong. I know. Oo, Pero dumadami. ang parting words ko, ang lang doon sa mga napag-usapan natin mula kanina, para bang mas lalong nagiging clear sa akin yung pag-aaral ng espiritismo, align dito sa mga pinagsasasabi na habang lumilinaw sa atin yung talagang ang pakiramdam ko lang, ayoko masamain yun, na siguro mga words lang ang naiiba na pero doon sa mga pinaliwanag ni Mr. Reynaldo kanina, kuhang-kuha ko yung essence ng espiritismo is parang align na align sa natin, sa pinag-uusapan natin. Yun lang Right. yung conclude ko. So, yun po parting words ko. Bahala po kayo. No, but there's a point. That's why, like I said, I think it's just a matter of semantics and stuff. But then, it really made it clear, where it's coming from and how and what. It's a process and the procedure that takes place that we have to really understand to make it clear. So we don't become delusional. We understand the process now. Okay, so that's it. So, Wait muna, gusto ko Ah. sagutin yung kay Sor na sinabi.
Dahil doon sa sentro ng Fruits of the Holy Spirit, minsan naka-attend ako doon. Nagbaba ang batlaya no na handa na ba kayong tanggapin na hindi relihiyon itong ating grupo. Yon, handa na ba kayo? Tapos dito sa ina-attendan ko dito sa Niagara, may ibinaba na yung verse naman kasi mabiblia sila. Ang sabi ay, mananatili ba kayo sa gatas? Hindi nyo ba ano nga yung verse na yun ng gatas at saka karne ba yun? Ibig sabihin ang inyo bang pag-aaral o paniniwala ay hanggang gatas na lang? Samantalang Kaya kung lang ba? magiging open ay makikita niyong kumbaga may karne naman, bakit diyan pa sa gatas kayo nananatili? Ibig sabihin, sa pagiging espiritista natin, medyo level up ng konti. At yung worship lang naman ang medyo hindi na ako mananatili doon sa worship kasi may worship tayo sa sa espiritista. Sabihin, nagwo-worship tayo sa Holy Spirit, nagwo-worship tayo sa mga messages na binababa ng mga medium. Yun lang naman. Pero the rest, talagang align naman talaga. Totoo namang align. Well, what I think is perfect. That's why it's no wonder that majority of you, for example, in the Philippine group, are from there because you're actually poised to receive the information, the creational teachings, because you're not locked into dogma, and it's that belief system. So you're able to embrace concepts that are out of the box. I mean, not you're not walled in by beliefs. Unlike religious people, they all have to prescribe, and they don't allow people to think beyond and even to wonder. So that's why I'm happy, because then then I think it's a lot freer a way of thinking, to or it didn't stop trying to reach out to understand beyond the box, think outside the box. Okay. Salamat. Thank you. Thank you sa lahat. Matagal nang narinig ko yung sinabing alisin mo na yung piring mo, tanggalin mo na yung lambong, gamitin mo na gamamit ka na ng katwiran. Tagal na nun eh. Oo nga. 30 years ago. Ngayon, ang tanong yung bang panahon na lumipas hindi pa ba uso? Sa akin, mali kaya na akong nagbaba ng message na mananatili ba kayong batang hindi ng tatas. Malaking bagay na yun. Kung maiintindihan nyo ng nakarinig, dapat, Helen, ano ba yung pinagkakaabalahan mo? Sama naman kami dyan. Baka meron kaming matikman na ibang pagkain. Hanggang wala yung mga ganun, hindi mo man pwedeng pilitin yung tayo na ito lang galaw namin ngayon ganito kasi ganun. Without explaining really kung bakit. Makikita yung anino natin. Kahit na itago pa natin yan yung parang light in a bushel, under a bushel. Lalabas yung liwanag niyan Kaya tayo na obviously sinasabi natin, vaccine mo na. Nag-vaccine na rin lang tayo. Gustuhin na natin, magpatuloy na tayo, mag-describe na tayo. Umayo tayo ayon sa ating sariling lakas
Para pag naman nakakita ng iba without us saying, meron naman silang mga kakaiba. Uy, iba na ang aura nitong tao to. Ano ba pinaggagawa nito? Ano ba, sa salita pa lang, pinaggagalingan. Pero hindi lang pala. Sila mismo magtatanong sa sarili nila. Doon sa mga nakarinig at sinasabihan at nakakakita naman na ayaw tingnan, wala tayong magagawa ron. Basta yan ang which is all. Yun ang kanila. Hanggang doon lang muna. Okay. Okay po. Ang sarap sana intindihin, kaya lang mas marami pa yung bubuyog sa tabi-tabi mo. Okay. Richie and Delbert, wala na kayong last words? Sa akin, nung itong mga nakarang taon, dahil dito sa teaching, una pakiramdam ko, nag-expand ako. Pero lately, feeling ko ang liit-liit ko. Parang feeling at loose or ano ba tawag doon? Parang wala akong ano na word eh. Parang nanliliit ka dahil sa dami mo natunan, ma-realize mo na ang dami pa palang dapat kailangan matunan at masterin. Kasi pag lahat yung pinagduduktong-duktong, medyo ma-well-versed ka na doon sa pangyayari. Kaso nga lang, ang dami. At marami pa tayong napapansin na unti-unti din nilalabas na yung mga unang libro may bagong version na kasi it's about time na ma-absorb naman natin yung karagdagan. So yun, parang ang liit ko. Thank you. Applicable yung salita na ano ba ang laman ng baso mo? So by half full or half empty? Kung noon half empty ka, tapos ngayon ang feeling mo barely, like, Barely filled. barely filled. Talagang ang ibig sabihin nun, marami pang pwedeng galing, ipasok sa baso. Ganun lang kasimple yun, di ba? So be ready na ipasok ko sa baso mo, yung pwedeng mo ipasok ko. Yun lang. Ang dilema ko lang, yun nga, yung nasa within the circle pa ako ng spiritismo like ni Sor. So gusto ko naman tapat ako sa sarili ko na kung ano yung mailalabas ng aking bibig, galing doon sa aral na natutunan ko. Yun. So, yun ang dilema ko ngayon kung papaano ko siya na mai-express na hindi ako lumilihis sa aking natututunan dito at na hindi rin naman makaka-offend doon sa mga kapatiran, ganon. Yun lang, kung paano ko matimbangin ang mga bagay-bagay dahil andun pa hindi ka naman makaiwas dahil andun ka pa sa loob ng spiritismo, spiritist group. Ang sabi sa atin, it's okay to make a mistake. It's better to have to learn and make more mistake dahil mas madami kang mababago, maobserba na kailangan baguhin. And you will evolve faster, I think. Mhm. Mhm. Okay, Richie, nag-unmute ka Yes, rin. sa akin naman meron tayong lesson na yung repetitive learning is the mother of all education. Once in a while, nakakalimutan ko yung mga processes ng yung yung death and dying, becoming and passing, and then kailangan ulit once in a while reviewin kasi minsan may mga bagong information na pinapasok si Billy na yun nga na it's time to update or dagdagan yung mga basic natin nalalaman para ma-reach natin yung full message nung
ng creation energy. So, minsan, nandun pa rin na medyo confused pa rin ako at the same time. Pero, doesn't mean na we have to stop learning. Yan lang. Thank you. Dagdag ko lang, hindi ko lang matiis. Gusto kong pasalamatan ng pagkakataon na nagpakita ng bunga. Ang akala ko ay suntok sa buwan na aking ginagalaw. Ang patotoo nito ay walang iba kundi si Sol. Una kaming nag-meet ni Bakit ako Sol. nadadawig dito? Makinig ka muna para Manahimik alam ka. mo kung Tama na, babay na. tutumbukin kita, huwag kang mag-alala, tutumbukin kita. Tamaan ka sa akin. Hello? Naputol na naman ako. Hindi po, sige Hindi po. naman, Kuya. andyan ka pa. Para Go ahead, magkaroon Kuya. na tayo ng bye-bye. Tutumbukin kita, Loud and sorry. clear. Ikaw ang isang napakaliwanag, napakatibay, uh, uh, real manifestation na kahit na hindi ka mag-interes na tumbukin ng isang tao, kapag yung taong yon ang sa kanyang sarili ay kumilos, hindi mo na yun dadalhin. Sarili na niya magdadala. Hindi mo na siya kailangang akayin. Hindi mo na siya kailangang alalayan. Darating ang panahon, makakasama mo na siya. At for all intents and purposes, baka nga pagdating ng panahon, magaig ka pa niya dahil sa kanyang pagsisikap. Kung hindi man totally nakakapiglas sa nalalamang gawi, yung magkaroon man lang ng pagnanais na, teka nga muna, puntahan ko tong mga kulog na ito, baka kung merong akong kidlat na makikita rin sa mga ito, ipakinabangan ko. Napakalaking bagay na yun. Yung striving na yun, kailangan magmula lang yun sa sarili. Hindi yun madadala ng kahit sinong gustong mag-akay. Kasi ang pinakamabigat na mag-akay, baka ikaw hindi qualified, baka pare-pareho kayong bulag, akayin mo yung kapwa mo bulag, mahuhulog kayo sa bangin. Yun naman ang nakalagay sa Biblia. Hindi ka pwedeng umakay kung ikaw ay bulag. Di kanya-kanya kayo, yung iba mahulog sa bangin kung gusto nila. Ikaw, mag-iingat ka ng pag-akbang mo para hindi ka mahulog sa bangin. Hindi po totoo Bahala yan. sila. Ang totoo po niyan, yung company ninyo ang minahal ko. Kaya ako nag-stay. Anong company? Yung company nyo, ang babait ninyo, ang tatalino ninyo, bilib ako sa mga the way kayong magsasagot, yung mga opinion nyo. Lahat kayo kasi yung variety ng mga ideas nyo ang nakakapagpalawak ng isip ko, ng interest ko para mag-dig more. Lalo na kapag Exact. sumagot si Richie ng merong halong science, si Delbert na mysterious ang mga, hindi ko alam kung saan niya nahukay yung mga niya, pero napaka-opinionated niya. Lalong-lalo na si Lawrence na napaka-broad ng nalalaman niya tungkol sa B.D. Myers. Yung spiritual, naman na sharing ni Cynthia at saka ni Ate Helen, lahat kayo, nagiging factor ng interest ko, kaya ako nananatili dito. Pero yung lahat ng sinabi ni Mr. Reynaldo, ay nako, wala akong dyan. Yung company ninyo ang nakapag-stay sa akin. Na sana, hindi naman tayo. kung nakikita sana ng iba, how I wish para manatili din sila dahil nakita ko sa inyo ang dunong, lahat kayo. Kahit si Wayne na nananahimik, na kapag one time kong nakakausap yan, yung niya lang, para bang, ang, si Wayne kasi hindi kami sa learning, kundi yung sa common sense ng katwiran, ang sarap niyang kausap. Parang ganon. So, company ang nakakapagpatibay sa atin, para sa akin po.
Yun lamang po, salamat po sa ating Aminin samahan. mo't hindi, aminin mo't hindi, you deserve the accolade. Kasi humakbang ka eh. Yun lang naman ang gusto kong i-point out. You are a very good example doon sa somebody na who would want to go further. Yung iba, maraming pagkakataon, maraming okasyon, pero hindi humahakbang na kagaya ng paghakbang mo. Sa totoo lang, hanggang doon lang sila makabasa pero hindi nag-i-interact. Hindi kagaya mo, dami mong tanong. Kasi, paano hindi? Hindi siya naubusan. Salamat na lang po sa inyong lahat at tag dito Oo, tayo gusto ko Monday. rin magpasalamat sa iyo, Sor, kasi niring mo ako na alam mo naman hindi ako nag-a-attend mostly ng Sabado. Alam mo ba na umakyat pa ako sa taas, sabi ko dun sa aking anak, Neng, may lakad ba tayo ngayon? Wala, Mama. O sige, pwede ako mag-attend ng session. Okay lang, Mama, okay lang. Yun. Kasi nga nakapasok na ako sa link. Yun. So, salamat sa pag-ring mo. Naging fruitful yung pagsama ko ngayong Sabado. Pag-join. Thank you. Yeah, and I also want to thank you, Sword. That's why please don't ever feel shy to call me up because this is so important. Imagine that to be Hindi ko able naman to finally. pwede. Bakit kayo Hindi. nagkakaganyan? Para na ako mamamatay. Hindi. No. Hindi, na-appreciate ko talaga yung pag-ring mo. Na-appreciate Yeah. ko talaga. Kasi hindi naman ako nire-ring pag Sabado eh. Ngayon, nag-ring ka. Oo. At binigyan kita ng priority kasi namaalam ako sa aking anak. Okay, thank you. Kaya, Because Sor, Thank you sa very lumang much. panahon, sumulat ka ng madalas, ha? Huwag mo kami kalimutan. Nalulungkot kasi ako pag hindi ko kayo nakikita. Okay No, ba ako kahapon? Uy, niring mo din ako kahapon. Nag-attend ako doon sa Fruits, yung isang grupo ng mga Pilipino. Niring din niya ako eh. So, yun, nag-attend din ako at ewan ko kung okay naman yung sharing ko. Okay, Sige, kasi po thank you. nakapagbukas ng kaya lagot ako sa kapatid ko. Sabi niya, bakit gano'n magsalita si Ate Helen? Sabi niya, ang lalim nung niya, questionable sa akin yung mga yung opinion niya daw. Sabi niya, di ba, Okay. magpapaliwanag naman daw siya, sabi ko sa mga susunod na. Next time. Oo. Okay, Mhm. salamat po sa inyo. Okay, thank you. yeah. Thank you so Salamat. much. Bye-bye, Salame. guys. Salome. Good night. Salome. Mabuhay. Ingat. Mabuhay tayong Salome. lahat. Mabuhay tayo. Okay. Bye-bye. Bye. Maganda. Bye. 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 Thank you.